Masasupport lang po ang endorse ni Tatay Diggs. Correct. Eh yun naman pala, hindi naman pala kayo supporter ni Tatay Digo kung magsabi kayo na hindi ko iboboto di ano. Absuelto ng mga kriminal. Boss, basta solid. Duterte watching Alcobar. Wala na tuloy tayong makatalo. Huwag niyo po kasing tanggalin lalo na panahon ng pare-pareho na tayo. Hayaan niyo po kasing kumukontra. Kayang-kaya naman natin yan eh. Wala tuloy tayong mapanood. 2025, puro ayuda, walang malaking project. Correct. At ang laki po ng inuutang natin ngayon. Bukod pa po sa mga nawawalang pondo, Maharlika Fund, nasa na po yan? DBP at Land Bank, nako po, sinabihan ng IMF na ibalik yung kapital. Saan nyo kukunin yung kapital nyo ngayon na binigay ninyo sa Maharlika Fund? Sayang mga trolls nakakawa. Ang DBP at Land Bank, lagot na. Daming buhaya sa Pinas ngayon. Punta kayo sa Davao City kung gaano kahusay at kagaling ang mga Duterte. Yung kakilala kong pulis, grabe daw talagang droga ngayon. Nasayang lang ang pinaghirapan ni PRRD. Nald Sauro, yes, but it conflicts my schedule sometimes. May panalo natin majority ang senatorial candidates ni PRRD at mga party list at congressman ng PDP, pwede ma-impeach si BBM. Correct. Boss Bad, solid Duterte slate, support tayo. Vote straight, Duterte lineup. Pension ng mga sundalo at modernization ng AFP, tinapyasan. Tignan nyo. Oh, wala pong kakayahan yung Pangulo na ibalik yun. Ang inaabangan ko lang sana na ibito, yung AKAP, wala pa rin. Wala pong silbi yung binito eh. Sayang, ganun pa rin. Masaya pa rin po ang mga nagpasok ng AKAP na yan. Boss Bad, shout out. Alam naman natin kung kanino yung AKAP na yan. Diba? Alam naman po talaga natin, ilang beses, yung AKAP na yan. Kasi, ganun po magsalita tayo pag ini-interview. Alam naman natin na kailangan ng tao yung AKAP. Good news naman. May loan better na naman na nagwagi. Hindi talaga no? Ito sa Pilipinas talaga ngayon, grabe. Uso pa ba yung mga nananalo ba napapanood pa natin? May bola pa ba yan na yung live na yung bola mismo umaakyat? Boss Bats, maybe takot ang tuwadcom sa mga vloggers sa INC rally. Mag-live, that's why tinatakot kayo, I think. Ang mga vloggers po, welcome po kami dyan sa mga papatawag na yan. Okay po sa amin yan. Pagkakataon na naming sumikat. Punta talaga ako dyan dahil ayaw ko makontempt eh. Tatanungin. Siyempre, may opening statement ako. Yan ang paghandaan ko, opening statement. Kakatanim lang, aanihin agad. Galing ng weak leader, BBM supporters, BBM. Power of the people, keep going. God bless PH, strong people stand together. Yan. Sure yan, dadayain na election. Yan lang ang pag-asa nila. Wag po kayong, alam nyo po, ayahan nyo po sa politiko yung daya. Wag po kayong magpakalat niyan. Bumoto po tayo. Wag nyo pong alalahanin yan. Kaya po ng mga politiko natin yan. Huwag nyo na po, tanggalin nyo po yan po. Ito, magtapatan tayo Sa Pilipinas po, wala na natalo. Wala po natatalong politiko. Nadadaya lang daw. Tanong ko po sa inyo, may nadaya na po ba? May nadaya na ba Duterte? Wala pa, di ba? Kasi wala pa natatalong Duterte. Yun lang po yan. Huwag nyo pong itanim sa isip ng mga tao rito na may dayaan na magaganap. Kasi po, halimbawa umulan, di na lang ako boboto kasi wala. Ang tagal na nilang kalaban yung Duterte. May nadaya na bang Duterte? Wala. Kasi wala pa natatalo eh. Kayo naman, no? Huwag nyo po ipalaganap yan. Yung mga nagsabi po natalo sila. Si Shell Jokno natalo.
Dinaya ni Robin? Isipin nyo nga. Kaya nga po, wag nyo po kasing ipasok sa isip nyo na magkakaroon ng dayan. Kasi po ganito, no? Kung kayo po politiko, wala po akong kabilib-bilib sa mga tao na sasabihin mo na natalo ko kasi dinaya ko. Eh, kang hindi umupo. Kasi nadadaya ka pala eh. Kaya ka palang dayain eh. Alam nyo po, ang politika, labanan po yan ng mga mauutak. Kung kaya kang dayain, wala ka pong kwentang politiko. Manahimik ka na lang. Magkulong ka na lang sa kwarto mo, mag-aral ka ng mga presidente. Magkulong sa kwarto, pag-aralan nyo si Magsaysay. Magkulong ka sa kwarto at magsaysay ka. Kasi, dadayain, anak ng pupa, oh. Ayan po ang katotohanan. Wala akong kabilib-bilib sa mga taong nadaya. Leni Robredo, daya kami. Hindi ko sasabihin na nadaya kami, pero nadaya kami. Shell joke no, nadaya ka, shell joke no, tot mo. Sino pa ba yung mga nadaya? Si Marcos pinabuksan na yung gustong buksan eh. Alam niyo po ba na nagbukas na po si Marcos ng mga balota? Siyempre, hindi natin kinokontra yan dahil alam natin kakampi natin yan nun eh. Kayo naman, no? Binuksan na ni Marcos yung mga balota na pwedeng may dayaan. May nakita bandayaan. Talo talaga. hindi ako makaleni. Leni Robredo. Walang katotoran yan. Isa pa nagsabing nadaya yan. Tamba ka, nadaya ka. Gumastos na nga si Marcos. Nagpabukas na ng mga balota. May nakita ba kayong dayaan? Kayo naman, no? May bayad po yun. Pagka bukas mo ng balota, babayaran mo yun. Daang milyon. Hindi ko alam kung magkanong milyon yan. Milyon-milyon po binayad ni Marcos dyan sa protesta niya. Yun talaga si Marcos. Naniniwala siya na daya siya. Kaya nga siya nagbayad eh. Oh. Pero nakita ba niya na may nakita ba sila? Binuksan na yung balota. Yun po, ang binuksan na po doon yung sinishadan nyo. Yan pa pwede natin sabihin. Si Sara Duterte nagpanalo kay Marcos. Yan, maniniwala pa ako. Pero sabihin nyo, nadaya si Leni Robredo. Si Leni Robredo, nadaya. Tsaka lalo na si Kiko. Nadaya ka, Kiko? Wag nyo pong papaniwalaan yung sarili nyo. Bumoto po kayo. O, sige, basa. Inihian daw ni Leni ang balota kaya nabasa. Kasalanan ni Sara. Yan pa, yan, paniniwalaan ko pa yan. Kasalanan ni Sara. Kaya nga si Sara Duterte, sising-sisi. Pasensya na po kayo. Dahil sa inyo, nanalo. Dahil sa akin, nanalo. O, dahil sinisisi siya ng mga tao eh. Ako dito, real talk po rito. May Duterte. Sino po may pera noong 2020, yung 2016, sino po may pera? Si Leni ba ang may pera? Hindi po. Si Marroas po ang may pera. Yung kalaban ni Digong. Kung may mandadaya, si Leni ba? Pera ni... Imagine niyo pera ni Marroas. Ipandadaya para manalo si Leni. Hindi niya na lang dinaya yung sarili niya para manalo siya kay Digong. Ayan po yun eh. Hindi ako naniniwala dyan sa mga ano na yan. Once na lumahok ka, lahat ng dugaan, kasama po yan. Sa sports nga eh. Kasi sportsman ako eh. Pag inaalaw ng referee, yung hawian, dugaan, o di gamitin mo. Wala na po bang 4-piece budget? Ayan po yung maliwanag po ng sinasabi nyo, ayuda gusto nyo. Yung 4-piece po, ang definition po niyan, yan po yung poorest of the poor. Tama ba? Kaya sila nilagay sa 4-piece. Bakit nyo po kinaltasan yung budget ng 4-piece? Wala na po bang poorest of the poor?
Mayaman na raw kayong mga porpis eh. Dahil ang formula nila sa mayaman, 26 pesos. Isang kainan ba yung 26 pesos? Boboto tayo sa darating. Majority, binoto na lang si BBM dahil BP si Sara sa kanya katulad ng pamilya namin. We did not vote Sara because she was with BBM. Si BBM may sakit na AIDS. Ito makinig kayo. As if doing something. Yun po yung AIDS. As if doing something. Vote straight, PDP senatorial slates. Correct po yan. Huwag po kayong dyan sa daya-daya. Sana yung ICC, Boss Badong? Hindi po tayo member ng ICC. Pinagpapaniwala lang kayo niyan eh. Ganyan po katalino si Tatay Digong. Noon nagtataka pa ako eh. Sabi ko, bakit pa tayo alis sa ICC? Presidente naman si Digong, hindi naman kaya, hindi naman po pwede. Nakita pala ni Digong after, di ba? After na siya ay hindi na presidente. Pwede siyang usigin. Ngayon po yun. Ako hindi ko po nakikita yun eh. Alam nyo, yan po. Kaya po mas sasabihin natin, no, natatalino na. Ako pasensya na po kung magyayabang ako ng konti Ako po natatalinuhan na ako sa sarili ko. Pero wala po akong panama sa mga Duterte. Hindi ko po na-foresee na pagkatapos ni Duterte ng panunungkulan, kanyan po kalaki ang galit, no, ng pamilyang ipinalibing niya yung tatay. Ganyan po pala kalaki yung galit sa mga Duterte nung pamilyang pinalibing yung tatay, yung pamilyang dahil dinurog na ni Duterte yung mga kalaban, yung mga Dilawan at Kakamping. Mga Dilawan, kasi kaya nga nagkakamping, kaya nga naging pink si Lenny. Dahil ayaw niya nang ma-identify sa mga dinurog ni Duterte na Dilawan. Real talk po. Naporsi na ni Tatay Digong yan. Ako kasi, sabi ko kaalyado nila yan di ba? Bakit naman sila sisiraan yan? Bakit sila sisirain? Ganun pala kaganid tong pamilya na to. Ganun pala kauhaw sa kapanyarihan. Akala ko po, real talk, yung pinalaya sila noong 1986, EDSA Revolution, akala ko po, nagtanda na sila, yung magiging mas makatao na sila ngayon, Hindi po pala. Talagang nasa dugo pala nila yan. Dugo pala ng mga Marcos Romualdez, pati Araneta, yung mga grabe. Grabe na lang masasabi mo Wala pang 2 taon pa lang mahigit si Tatay Digong na presidente. Yan po. Yung pamilyang pinalibing mo, Tatay Digong, yung tatay nila dahil takot sa mga Dilawan na ipalibing si Marcos. Ikaw na nagpalibing sa tatay, ikaw lang yung malakas ng loob. Ikaw lang yung dumurog sa mga kaaway na mga yan. Ngayon, basura na tingin sa'yo. Kung yung hindi na tumanaw ng utang na loob, basura pa tingin sa mga Duterte. Wala kang aasahan dyan sa mga yan. Grabe. Ngayon lang po ako nakakita ng mga taong ganyan. Hindi po tao yung mga tao na yan. Wala po ako nakita kahit po siguro sinong kademonyo. Kahit siguro yung pinakasutil na tao, magpakita ka ng kabutihan. Ibabalik sa'yo kabutihan Kahit po yung mga kriminal siguro, magpakita ka ng kabutihan sa kriminal. Sa nuknukan na napaka-kriminal na tao. Magpakita ka ng mga kabutihan. Ito po, hindi lang po kabutihan binigay ng mga Duterte sa inyo.
Ang Duterte ang dahilan kung bakit kayo nasa Malacanang ngayon. Grabe yung sukli ninyo. Yung nilibing lang yung tatay nyo na ang tagal-tagal nang nasa freezer. Wala pong kapantay yun. Alam nyo kung matinong tao, no? Kung yung matinong tao lang po yung mag-iisip nun, ang buhay yan. Habang buhay naming tatanawin yan na malaking utang na loob sa iyo. Ibang uri. Masyado pa tayong bata. Ako, particular, masyado pa akong bata noon. Akala ko yung mga Marcos, kaya ganyan dahil sa paninira ng mga dilawan. Grabe rin naman kasi manira yung mga dilawan. Kasi kung siraan din nila yung mga Duterte, talagang ako, akala ko talaga, hindi naman siguro ganyang kasamang tao yung mga Marcos na yan. Pucha, ngayon nakita natin sa aktual. Yung mga Guinness Book of World Record, pucha. Hindi pala malayong mangyari talaga, no? Nakita natin 117 billion kinuha sa PDIC. 60 billion kinuha sa PhilHealth. Maharlika pa, hindi na alam kung nasan na. Flood control project. Hanapin mo dahil binaha ka. Natural yun hanapin. Itanong, ano po nangyari sa 5,500 na flood control project? Nasagasaan ng barko? Nasagasaan ng barko? Wala talaga maniniwala 5,500, isa lang yung barko. Tapos, nung talagang sobra na, nariyan lang yung flood control. Na-overwhelm lang. Ano po ibig sabihin na na-overwhelm? Nariyan lang po yung flood control projects. Binaha lang. Ibang uri itong pamilya na to. Palibing mo yung tatay. Iba po. Iba kayo. Suko kami. Hindi po biyan kay sa description. O yung mga ginto na inipon mula pa ng mga unang presidente. Siguro mga una nag-ipon yan, mga nauna pa, ngayon po lahat, mga boto na lahat ng presidente nag-ipon yan. Ha? Lahat po ng mga presidenteng boto na ngayon, kasama sa ambag diyang mga ipon ng ginto, binenta lang. Record po, pinakamaraming binentang ginto. Tindi mo. Tapos pagtatanggol nyo, minana niya lang yan Panay lahat. Ano? Wala po kaming pakialam, handa po kami. Kung ako po ay imbitahin dyan. Gawa-gawa lang yung flood control project ko 1.4 a day. Pinakamalaki pong budget. Sasabihin naman, may flood control na si Digong nun O ang flood control niya nga, maglinis Linisin yung mga estero, linisin yung... Alam nyo, naniniwala po ako riyan Worst president. Alam nyo kung bakit? Itutuloy mo na lang Nariyan na lahat Lumiko ka pa. Sa boxing gloves ka magaling, idol, magkomento. Wag dyan, idol kita doon. O, didong ka. Umalis ka na rito. May nalalaman ko, sa boxing ka lang magaling. Utot mo. Sa boxing, wala nga nanonood sa akin. Nanonood sa akin 30. Pag nag-live ako, hindi ka naman nanonood dun. Sasabihin mo na, sa boxing ka lang magaling. Magaling po ako sa lahat kasi henyo ako. Bogging ka naman magaling. Sige, bye-bye. Kalma ka lang.
Risty, joke lang po yun. Ganun lang, comment para pansinin ako ni Lods. Bagong backrig nyo ron. Puno ako yung comment. Rain Marcos. Magandang tanghali, Sir Buds. Late na pala ako. Opo, patapos na po tayo. At dahil na-realize mo na late ka na, mamamaalam. Boss Buds, buhaya daw magandang ilagay sa bagong pera ngayon. Dapat imbitahin ka, Mr. Aratili, sa Congress. Doon mo ipakita pagkahenyo mo. Oo, sige, paimbita ka. May power ka ba? Ang problema, hindi ako sikat. Siyempre, mga iimbitahin yan, yung mga sikat dyan, di ba? Si Maharlika, bye. Si Banat, bye. Yung mga sikat, siyempre, mga maimbitar yan. kaming mga magigigilid lang. Kala nyo naman, takot akong marap doon. Pagkakataon ko na nga sumikat yun. Maghahanda pa ako ng pwede po ba ako magbasa ng opening statement? Ayan. Sa mga magigiting na congressman. Kanina pa ako naka-standby sa iyo. Yahoo, JM Blas. Sikat, imbitahin para madami silang views. Kasama din si Badong. Magkaisa na, palayasin si Pulburon. Huwag lang mag-umpisa ng contempt. Okay lang din. Kumuha ka ng maleta mo at maintenance mo, sigurado. Makontempt ka ni Paduano. Talaga magbabaon talaga ako ng maintenance doon. May ilalabas daw na polymer bill na 2K ang picture na place ay HOR at Senate at animal na crocs. Good PM, Boss Buds. Isa rin ako sa mga nasusuklam sa mga Marcoses. Sana ma-impeach na siya. Solid kulto ni Digong. Hindi pa po i-impeach yan. Bakit po hindi nila i-impeach si BBM? Pag in-impeach po si BBM, si Sara Duterte magiging presidente. Para silang nasa kama ng kutsyon, lilipat pa sila sa bato-bato.